So, ang paksa po natin ngayon mga kapatid ay tungkol nga dyan sa a good servant of Christ o ang mabuting lingkod ni Kristo. At wala tayong main verse, pero meron tayong main chapter. No? Ang main chapter natin ay doon sa unang Timoteo, Kapitulo 4. So sa pagkakataon to mga kapatid ay ating iisa-isahin ang bawat talata na nakasulat dyan. Konti lang naman yan, 16 na talata lang yan mga kapatid. Alam niyo, si Timoteo ay anak ng isang babaeng Hudyo. Ibig sabihin, Hudya. Ang nanay niya ay isang Hudyo. Subalit ang tatay niya ay Hentil. Partikular, isang Grego. Pero mabait naman yung tatay niya kaya naging maluwag naman. At mukhang may pagkiling sa mga Hudyo ng mga panahon na yon. Kaya bagamat Grego ang tatay ni Timoteo, ay lumaki siya mula sa kanyang pagkabata na na-train din siya, nasanay siya sa pagbabasa ng kasulatan, ganoon kasi mga Hudyo eh. Pag, hindi ako nagkakamali, pag 12 years old, pinagbabasa na ng banal na kasulatan. At ang banal na kasulatan, noong panahon na yun, yung Old Testament natin ngayon. So mula pagkabata, alam na yun, familiar siya sa banal na kasulatan. Natatandaan ninyo yung sinabi ni Pablo rito sa ikalawang Timoteo 3:15. Ang sabi niya, no? At kung paanong mula sa pagkabata ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makakapagturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. So, ang banal na kasulatan, nagtuturo yan. Ang pinapaalala niya kay Timoteo, nagtuturo ng daan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ibig sabihin, yung maging ang Old Testament ng panahon na yan, wala pa naman New Testament, in the making pa lang ang New Testament ng panahon na yan. No? Yung Old Testament, pag binasa yun, dadali ng tao sa direksyon sa kaligtasan at makikilala niya ang tungkol sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Alam niyo si Pablo, at ang relasyon niya kay Timoteo, bata pa siya. Siguro, hindi ko alam kung teenager o 20 plus. Nung kunin siya ni Apostol Pablo, nung dalhin siya sa iba't ibang lugar. Sinama sa mga gawain, in-expose ni Pablo si Timoteo. Sinama niya sa Phrygia, Mysia, Troas, Filipos, Berea, at gayon din sa Corinto, at sa mga dako ng Macedonia, sa Epeso, at marami pang iba. Sa paglalakbay ni Pablo, kasama niya si Timoteo. Si Pablo, noong nakakulong siya sa yung unang imprisonment ni Pablo sa Roma, ay dinalaw siya ni Timoteo ron. At ayon sa tradisyon, sa history na lang, ay hiniling ni Pablo na manatili si Timoteo manatili siya sa Epeso at siya yung mamahala doon sa mga kapatid na nandun. At si Timoteo, sang-ayon na rin sa traditional history, siya ay namatay. Pinagbabato siya, binugbog siya hanggang sa mamatay dahil tinututulan niya yung mga pagsamba sa mga rebuldo, sa mga Diyos-Diyusan, at sinasama niya yun sa kanyang pangangaral. Ini-expose niya yung mga ganong maling katuruan. Namatay siya, tinatayang mga edad na more or less mga 80 years old. So, mas naging mahaba pa ang buhay niya kay Pablo, di ba? So, wala naman sa edad yan, gaya nga na sinabi natin noon. Bagamat ang sulat na ito, mga kapatid, ni Pablo, yung pag-aaralan natin, ay naka-address kay Timoteo, mamaya makikita nyo, kasama rin tayo dyan. Mula dyan ay makakakuha tayo ng mga aral, ng mga doktrina tungkol sa pagiging mabuting lingkod ng Panginoong Kristo, tungkol sa pagiging a good servant of Christ. Ang kapitulong ito, yung chapter 4, na babasahin natin maya-maya lang, ay naglalaman ng mga warning, ng mga babala, tungkol sa panahon na lilitaw ang mga false teachers, yung mga false prophets, mga bulaang propeta, mga bulaang tagapagturo, na bagamat nagpapakunwaring dala-dala nila ang salita ng Diyos, pero iba ang itinuturo. So, tingnan natin mga kapatid, magsimula na ba tayo sa unang talata, sa unang Timoteo 4:1. Ang sabi rito, ngayon ay maliwanag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ng iba'y tataligod sa pananampalataya
sa pamamagitan ng pakikinig sa mga mandarayang espiritu at sa mga aral ng mga demonyo. So ngayon, nakita natin dyan, nasabi Diyos sa may nakasalangguhit na kulay dilaw, ngayon ay maliwanag na sinasabi ng espiritu. Ang ibig sabihin niyan ay hindi galing kay Apostol Pablo yan, kundi galing yan sa Espiritu Santo. Maaring habang sinusulat niya yan, ay nagkaroon siya ng inspiration ng Holy Spirit. Maaring ganon. O kaya maaari din naman na nabasa yan ni Apostol Pablo sa ibang mga kasulatan. Sa ibang mga kasulatan na isinulat ng mga lingkod ng Diyos na inspired by the Holy Spirit. Katulad itong sinasabi sa 2 Pedro. Diyan muna tayo, no? Babalik tayo mamaya dyan. Sabi dito sa 2 Pedro 1:20, una sa lahat dapat ninyong malaman ito, na walang propesiya ng kasulatan na nagmumula sa pansariling pagpapakahulugan. So, anumang interpretasyon na nasa prophecy, na nakasulat, yung prophecy nakasulat, no? Prophecy of Scripture. Ibig sabihin yung kasulatan. Hindi yung prophecy na sabi-sabi lang dyan. Kundi yung may pinagbabatayan, prophecy mula sa banal na kasulatan na isulat daw yan. Hindi sa sarili. Nagmula yan. Sa sariling pagpapakahulugan na nagsulat. Tuloy pa natin. Sabi pa ni Pedro sa 21, sapagkat walang propesiya. Yung propesiya nakasulat walang propesiya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga taong inudyukan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. Yun ang prophecy. Talagang nagsalita sila ng mula sa Diyos. Alam mo, sa panahon natin ngayon, maraming prophecy. Nagpapanggap ng mga propeta ng Diyos, mapalalaki, mapababae. Natatandaan ninyo, sa Pilipinas lang yung isang kandidatong Kristiyano kumandidato. Dahil ang isa sa mga, hindi ko alam kung yun ang dahilan, pero merong isang propeta na nagpunta sa Pilipinas, babaeng propeta, na nag-prophecy na siya daw ang susunod na magiging presidente ng Pilipinas. O siya daw ang gusto ng Diyos na maging presidente ng Pilipinas. At hindi lang prophecy yung ginawa sa kanya. Inanoint pa siya, pinahiran siya ng langis. Na parabagan talaga ng panahon na yun. Talaga sigurado. Pero hindi nanalo yun, alam natin. At maring kilala niyo yun. Hindi ko nababanggitin ang pangalan, baka sumamapaloob ng iba. Pero mga kapatid, makikita nyo, yung balik tayo rito, yung propesya rito, yung mga propesiyang nakasulat. Yun ang mahalaga, masigurado tayo dun. Kasi yung katulad ng example ko, hindi tayo sigurado kung galing nga sa Diyos yung propesiyang yun o hindi. So tuloy natin, balik tayo sa verse 1. Ngayon ay maliwanag na sinasabi ng Espiritu, so Holy Spirit, na sa mga huling panahon, so may nabanggit na mga huling panahon. Ang huling panahon, mga kapatid, ay yan yung hindi naman isang araw yan, dahil plural nga mga huling panahon. Kung tawagin sa ibang mga talata yan, mga huling araw. Mga ano yan mga era, mga dispensation ng panahon. Kasi kung titingnan natin sa history, no, maski sa Bible history, may mga dispensation, may mga era. Halimbawa, yung panahon ng mga magulang sa Genesis, panahon ng kautusan kay Moises, panahon ng mga judges, panahon ng mga propeta. So maraming panahon. At tayo ngayon ay nasa mga huling panahon. Mga huling araw, panahong Kristiyano. Bakit sinasabi natin na kasama tayo? Na yung panahon natin ay tinatawag, yun ang tinutukoy ng mga huling panahon. Hindi lang panahon natin na ngayon, kundi nagsimula pa yan nung panahon ng mga apostol, yung panahon ng mga huling araw. Bakit natin nasabi na ganun nga? Kasi sa Biblia, pagkatapos ng panahong Kristiyano, darating na ang ating Panginoong Jesucristo at magkakaroon na ng ganap na pagbabago ang daigdig. Pero tingnan ninyo mga kapatid, ang panahon, yung tinatawag na mga huling panahon at yung tinatawag na mga huling araw, nagsimula yan, panahon pa ng mga apostol. Dito mababasa natin sa Hebreo 1:1. At sabi dito, nung unang panahon ang Diyos ay nagsalita sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. So may mga panahon yan. Okay, yung panahon natin, paano? So nagsalita ang Diyos. Talagang may salita ang Diyos dahil nagsalita ang Diyos Nagsalita ang Diyos
sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan, sa pamamagitan ng mga propeta. So, yung mga propeta, ginagamit ng Diyos para maiparating niya ang kanyang mga salita sa mga tao. So, number one, may salita ang Diyos. Pero, ang point natin, yung panahon natin, panahon ba talaga ng mga Kristiyano yan? At kailan nagsimula ang panahon ng mga huling araw o yung tinatawag na mga huling panahon na sinasabi ni Pablo? Yung sumunod na verse lang dyan, ang sabi dito sa Hebreo 1:2. So, balit sa mga huling araw na ito ay nagsalita siya sa atin. Ibig sabihin, nagsalita din daw ang Diyos sa atin sa mga huling araw na ito. No, ibig sabihin, huling araw na ito, nung panahon, sinusulat yan. Kaya ba nasulat yan? Nung unang siglo pa yan, mga kapatid. O paano nagkaroon ng salita ang Diyos sa mga huling araw? Yan ang topic niya sa Hebreo. So, balit sa mga huling araw na ito ay nagsalita sa atin. Ay nagsalita siya sa atin. Ibig sabihin, nagsalita ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng anak na kanyang itinalagang tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan din niya ginawa ang mga sanlibutan. So, paano nagkaroon ng salita ang Diyos sa mga huling araw? At kailan yung mga huling araw? Nung unang panahon pa. Nung panahon pa na isinulat yan, nung first century pa. Mula nung dumating si Kristo. Mula nung nangaral. Sa mga huling araw, ang Panginoong Hesukristo ay ginamit ng Diyos upang ang kanyang mga salita ay makarating sa atin. Kaya si Kristo, salita rin ng Diyos. Siya lang ang katotohanan. Yan, makikita niyo sa ibang mga salin ng Biblia sapagkat dala-dala niya at siya mismo ay ang salita ng Diyos. Figuratively, siya yung salita ng Diyos sapagkat siya hindi nagsasalita sa ganang kanyang sarili. At yan, makikita din natin na sa mga huling araw na ito, ang Diyos ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak ang ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, kung may magtuturo sa inyo, mga kapatid, kung may madidinig kayo na nagkiklaim na sinasabi nila na sila, hindi lang nag-iisa yan sila ang sinugo ng Diyos sa mga huling araw, yun po ay isang kasinungalingan. Hindi po totoo yun. Sapagkat ang sugo ng Diyos sa huling araw ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ng mga aral ni Kristo, nalaman natin ang tunay na paraan ng kaligtasan, ang tunay na doktrina. Balikan natin yung unang Timoteo 4:1. Ngayon ay maliwanag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y tatalikod sa pananampalataya. Ibig sabihin ng tatalikod, hihiwalay daw sa pananampalataya. At alam nyo mga kapatid, ang pagtalikod sa pananampalataya, bagamat nagsimula na yan noong unang panahon pa, noong unang siglo, pero habang papawakas, habang papalapit ang daigdig sa kanyang kawakasan, ay lalong titindi ang pagtalikod sa pananampalataya. At alam nyo ba, isa yan sa mga tanda kapag malapit na dumating ang Panginoong Jesucristo, magkakaroon ng isang hindi ordinaryong pagtalikod sa pananampalataya. Ito sabi dito sa 2 Tesalonica 2:1. Makinig po kayo mabuti. Ito, ilang mga talata to. Singit lang natin para makita natin yung iba pang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol dyan sa pagtalikod sa pananampalataya na may kaugnayan sa huling panahon. Bagamat nagsisimula na yan nung una pa, no? Pero ito, tingnan nyo, pag malapit na ang pagparito ng Panginoon, sabi niya sa 2 Tesalonica, si Pablo rin na may sabi nito sa 2:1. Tingnan ninyo. Ngayon, hinihiling namin sa inyo mga kapatid tungkol sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo at sa ating pagkakatipon sa Kanya. So, yan ang topic niya. Ang topic niya ay tungkol sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo at sa ating pagkakatipon sa Kanya. Yung pagkakatipon sa Kanya dyan, yung gathering together to Him, yan hindi yung pagtitipon natin, hindi yung pagtitipon natin every Sunday no araw o yung mga ganitong pagtitipon. Hindi yung church assembly. Yan yung pagtitipon na kung kailan titipunin ng Panginoong Jesucristo ang lahat ng Kanya. Pagsasama-samahin na yan. Kailan yan? Sa muling pagparito niyan. So yan ang paksa ni Pablo. Ano daw tungkol doon? Sa sumunod na talata. Na huwag kayong madaling matinag o matinag sa inyong pag-iisip. Ano yung matinag sa English That you should not be soon shaken. Shaken in mind. Matinag yung mauga ang pag-iisip natin. At wag din namang mabagabag sa pamamagitan man ng Espiritu o sa pamamagitan ng salita o sa pamamagitan ng sulat
nawaring mula sa amin na parabang dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag tayong maniniwala na sasabihin, andyan na si Kristo. O dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag daw tayong basta-basta maniniwala. Hindi lang basta-basta. Huwag daw tayong maniwala. Bakit? Bakit hindi tayo maniniwala? Meron ba nangangaral lang ganon? Mapunta muna tayo mga kapatid. Sa panahon natin, may nangangaral lang ganon. At siguro hindi lang sila. Iba-ibang page ang kanilang sinasabi. Pero meron partikular na nangangaral lang ganon sa paligid natin. Na ang sabi nila, noong 1914, dumating na ang ating Panginoong Kristo, hindi nga lang daw natin nakita. Invisible daw ang pagparito niya. O katulad niyan, sinasabi, nandito na raw ang Panginoon. Bakit natin paniniwalaan yun, hindi naman natin nakita? Dumating na daw si Kristo. Pagkatapos na sila'y nagsabi ng kung ilang petsa bago dumating ang 1914, marami silang petsang sinabi na darating daw si Kristo, ganong petsa, ganitong petsa, lahat yun sumablay. Nung ang dami ng sumablay ng petsa ng pagparito ng Panginoon, sinabi na lang nila, hindi, dumating na. Noong 1914, hindi na nga lang natin nakita. Isipin nga ninyo yung mga baligtad na mga propesiya na yon. So mag-iingat tayo, hindi ko mo may hawak ng Biblia. Hindi ko mo mukhang mabait yung nagtuturo, mukhang disyente yung nagtuturo, at magaling magsalita. Tignan natin mula sa banal na kasulatan, tama ba ang kanyang sinasabi? Huwag tayong papabola mga kapatid. Ano yung sinasabi ni Pablo rito? Na huwag daw tayong madaling matinag pag may nagsabi nga ng ganon. Bakit? Ang sabi, tuloy natin ang verse. Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating. Hindi raw darating yung second coming. Ito'y hindi darating malibang maunang maganap ang pagtalikod at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan. So kailangan dumating muna yung eksenang yan. Kailangan muna maganap ang alin? Ang pagtalikod. Ano yung pagtalikod? Sa English yan falling away. No? Sabi na, hindi darating yan hanggat hindi dumarating yung pagtalikod. Sa English ng pagtalikod, falling away nga. Sa wikang Grego yung nakasulat dyan, apostasia. Sa ibang version ng Biblia, nakasulat apostasy. Ang apostasy ay talagang isang malawakang pagtalikod sa pananampalataya. So, kinakailangan maganap daw yun. Ano pa? Ano pa makikita natin kailangan mangyari? At mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan. Taong makasalanan, kung tawagin ni Pablo yan. Sabi sa English, the man of sin shall be revealed. O sino yung man of sin? Alam niyo kung sino yan? Ngayon, hindi natin maituro kung sino yan. Kaya, bakit darating ang Panginoon? Hindi pa ma-pinpoint kung sino yung man of sin. Yan yung katulad sa Revelation, yung katapat niya sa Revelation, yan yung 666. Yan yung sinasabing the final Antichrist. Yan tinutukoy yan, isang tao, ang anak ng kapahamakan. Mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan. Pagdating niya, ano ba mangyayari pagdating niya nung anak ng kapahamakan? Ito dapat makita natin bago natin masabi na paparito na talaga ang Panginoon Kristo. Sa 2:9. Naktawan natin bang verse? Diyan din sa Thessalonica. Ang pagdating ng taong makasalanan. So, ito yung tinutukoy niya kanina. No? Ang pagdating ng taong makasalanan ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga mapanlinlang na kababalaghan. O ganun niya madadaya mga tao. Pagdating niya, yung gagawin niya ayon sa paggawa ni Satanas. Meron siyang sabi dito sa English, the coming of the lawless one is by the activity of Satan with all power and false signs and wonders. Makakita tayo ng mga false signs. False signs. Tanda pero mali. Hindi totoo na tanda. At mga kababalaghan, mga milagro, mga wonders. Diyan nadadaya ang tao pag nakakakita ng mga kababalagan. Sino madadaya sa panahong yan? Ito sa sumunod na talata. Hindi lahat madadaya, pero marami madadaya. At ang madadaya, ito. Sumunod na verse. At may lahat ng mapandayang kasamaan para sa mga napapahamak, sapagkat tumanggi silang ibigin ng katotohanan upang sila'y maligtas.
Pansinin nyo yung talatang yan, paano mandadaya. Ang pandadaya niya, yung mapandayang kasamaan eh. Wicked deception, yung hindi mo mahalatang masama. Dahil mukhang mabuti, mukhang mabait, mukhang maganda, mukhang may kapangyarihan. Pero dadayain ka, ililigaw ka. Pero sino nga yun, mga madadaya? Ito sabi din niya, di ba? Sapagkat tumanggi silang ibigin ang katotohanan upang sila'y maligtas. Yan yung mga taong ayaw ng katotohanan. Ano ba yung katotohanan? Salita ng Diyos, katotohanan. Si Kristo, katotohanan. Maaring sinasabi mo, o si Kristo tinatanggap ko. E paano naman yung salita ng Diyos? Tinatanggap mo rin ba ang salita ng Diyos? Alam niyo, doon ako nagpupunto palagi. Palagi kong dinuduktungan ng salita ng Diyos eh. Pagdating sa tatanggapin mo ang katotohanan, tatanggapin mo si Jesus, tapos ayaw mo ng kanyang salita, hindi pagtanggap kay Jesus yun. Ang pagtanggap kay Jesus, inuulit-ulit natin. Dapat kasama sa pagtanggap kay Jesus, tanggapin mo ang salita ni Jesus. Bakit ko inuulit-ulit yan? Sapagkat talamak sa bayan natin na majority tumatanggap kay Jesus pero hindi tinatanggap ang salita ng Diyos. Kaya palagi kong inuulit yan, nililinaw ko kung paano mo tatanggapin ang ating Panginoong Jesus. So yan mga kapatid, doon sa talatang nabasa natin, sa 4.1, merong isang point pa riyan. Paano sila makapandadaya? Ang sabi, sa pamamagitan ng pakikinig sa mga mandarayang espiritu at sa mga aral ng mga demonyo. Talagang kung magsalita si Pablo, talagang masakit eh. Pag ikaw naligaw dyan, ibig sabihin nakinig ka doon sa mga espiritu mapanghikayat, doon sa mandarayang espiritu, sa mga aral ng mga demonyo, teachings of demons. Ano ba yung espiritu riyan? Alam niyo mga kapatid, unang-una, hindi yan yung literal na espiritu. Masasabi natin, masigit na hindi literal na espiritu. Maliban doon sa mga nagpa-practice ng tinatawag na witchcraft. Talaga alam nila masamang espiritu ang kanilang tinatawagan. Pero ikaw, Kristiyano, yung mga ordinaryong tao, paano ka madadaya ng espiritu? Paano ka madadaya ng mga aral ng mga demonyo? Madadaya ka ba kapag sinabi ko, halimbawa ako nangangaral, o kapatid, inaanyayahan kita, pwede ka bang makinig, mag-aral tayo ng mga doktrina, ng mga teachings of demons? Ano mangyayari sa iyo? Tatanggihan mo agad ako eh. Hindi po front sa iyo na aral ng demonyo yun. At baka pati yung nangangaral, baka hindi niya alam na aral ng demonyo kanyang ipinangangaral. Ganun yan, tingnan ninyo mga kapatid. Sabi dito sa unang 4.1, mga minamahal, wag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu. Nabanggit na naman ang espiritu, hindi espiritu literal yan eh. Kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Sapagkat maraming lumitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. So yung espiritu ng mandaraya, mga bulaang propeta. Kasi yung espiritu, kung talagang literal na demonyo haharap sa iyo, sigurado ako hindi ka madadaya ng literal na demonyo. Sapagkat either na matakot ka o kaya sipain mo siya palayo sa iyo, no? Kung matapang-tapang ka. So, ganun yun mga kapatid, no? Nakita natin na mga bulaang propeta, mga bulaang tagapagturo. Ngayon, ano naman ang kanilang gagamitin? Paano ang style na kanilang gagawin ng mga bulaang propeta sa kanilang panliligaw? Ganito manligaw ang bulaang propeta. Yung sumunod na verse dyan, yung verse 2 ng ng unang Timoteo 4:2. Sa pamamagitan ng pagkukunwari, no? Pagkukunwari ng mga nagsasalita ng kasinungalingan, na ang mga budhi ay tinatakan ng nagbabagang bakal. So sa pamamagitan ng mga pagkukunwari, ibig sabihin talagang magbabalat kayo. Hindi lang balat kayo yan mga kapatid eh. Hindi lang sila liars, kundi hypocrisy pa yan. May hypocrisy. Maaaring Biblia din ang ginagamit, ngunit parang ginagamit lang ang Biblia bilang props lang. Kasi nga, katulad ng sabi ko, hindi tayo maililigaw kapag diniretso ni Satanas ang paliligaw na sasabihin, ito, aral ni Satanas. Wala tatanggap nun eh. Siyempre, yung pupurot nila, aral ng Diyos to. Maraming ganun, mag-iingat po tayo. At sabi pa rito na yung mga budhi na mga yan, na ang mga budhi ay tinatakan ng nagbabagang bakal.
Nagbabagang bakal, parang yung tinatatak doon sa mga hayop. Yung bakal, nagbabaga, tapos ididikit doon sa balat ng hayop. Nakatatak, pero dito, ilustrasyon lang yun. Pero hindi naman talagang natatatakan ng nagbabagang bakal ng budi. Figurative yan. Ibig sabihin, parang ano yan yung matitigas na ang kanilang mga budi. Wala ng konsensya. Hindi na applicable sa kanila yung kasabihang uusigin ka rin ng iyong budi. Hindi na nauusig ng budi. Mga manhid na. No? Tingnan niyo yung kategorya ni Apostol Pablo. Talagang kung magbagsak siya ng mga salita, talagang aral ng demonyo, espiritu mandaraya, yung mga budi tinatakan ng nagbabagang bakal, nagsasalita ng kasinungalingan. Kasi kung applicable naman talagang sabihin yun, sabihin na ng diretsyo. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy para maintindihan tayo ng mga tao na yan ay maling aral yan. Hindi mo dapat paniwalaan yan, nagsisinungaling lang yan. O kaya yung aral ng demonyo, ang dala-dala niyan. Paano mo matitiyak yan? Magbasa ka ng Biblia. Ngayon, yung mga alanganan dyan, kasi hindi nagbabasa ng Biblia. Siyempre, pag alanganin ako, hindi ko rin sasabihin yan. Hindi ko sasabihin na bula ang propeta siya pag hindi ako sigurado. Pero katulad nito, yung mga inakiklaim na siya'y sinugo ng Diyos sa huling araw, na kinakailangan makinig ka sa Kanya, dahil siya lang ang sugo ng Diyos sa huling araw. Diretso natin masasabi, bula ang propeta siya. Ay, kasangkapan siya ni Satanas. Bakit hindi mo madiretso? Diretsoin natin para maliwanag naman sa mga nakikinig na, huy, layo-layuan nyo yan. At tulad ni Pablo, dire-diretso yan. Pati ito yung sumunod na talata. Ito yung mga palatandaan. Nagbigay lang siya ng ilang palatandaan at sa ibang mga talata ng Biblia, makikita natin ang iba pang mga palatandaan. Ito, sa kanilang panahon, nangyari to. Ano daw ginagawa ng mga sinungaling na mga tagapagturong yun? Kanilang ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo. No? Pinagbabawal ang pag-aasawa at inuutos na lumayo sa mga pagkaing nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nananampalataya at nakakaalam ng katotohanan. So, ganun ang kanilang gagawin. Iyon yung mga example ng aral na kanilang ipangangaral. Iniisip nila, ituturo nila, kapag hindi ka nag-asawa, mas magiging higit na banal ka kaysa doon sa mga nag-asawa. Pagbawal, may reliyon ba nagbawal ng pag-aasawa? Meron no. Kasi yun sa paligid. Pinagbabawal nila na ang kanilang mga saserdote, ang kanilang mga pare ay mag-asawa. Bagamat nung araw, hindi naman ganun. Pag tinignan mo kasaysayan nila, nung simula, hindi naman bawal sa kanilang pag-aasawa. Pero ngayon, bawal na ngayon ang pag-aasawa. So, pinagbawal ang pag-aasawa, hindi pala aral ng Diyos yan pag pinagbawal mo ang pag-aasawa. Huwag mo ipagbawal, pabayaan mo yung tao na sumunod. Kung gusto niyang huwag mag-asawa, di huwag siya mag-asawa. Pero para iutos mo na bawal mag-asawa, mahirap po yun mga kapatid. Hindi yun natin na pwedeng gawing aral yun sapagkat yun isang aral lang yan na kung tawagin ni Pablo aral ng mga demonyo. At ang sabi pa rito, ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati o lumayo sa mga, lumayo sa mga pagkaing nilalang ng Diyos upang tanggapin. O may mga pagbabawal pa ng pagkain. Bawal kainin yan, bawal kainin to, bawal kainin. Alam niyo mga kapatid, wala nang ganun ngayon sa bagong tipan. Wala nang bawal-bawal na pagkain. Tingnan niyo, bakit? Ano ba ang katwiran ni Apostol Pablo? Sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang dapat tanggihan kung tinatanggap ito na may pagpapasalamat. Kung tinatanggap yun na may pagpapasalamat, bakit naman ipagbabawal mo? Bago ka kumain, nagpasalamat ka. Ito pa katwiran ni Pablo sa verse 5. Sapagkat ito ay pinababanal sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng panalangin. O pinababanal daw yung pagkain sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng panalangin. At ng example ng pagpapabanal niyan sa pamamagitan ng salita ng Diyos, marahil lang naman yung sinabi sa Acts 10:15. Nung yung sinabi ng anghel kay Pedro noon, sabi, ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ituring na marami. At doon sa Mateo 15:11 hanggang 18, ang paksa ni Kristo doon at ng mga Pariseo yung tungkol sa pagkain. Ang sabi ni Kristo, hindi ang pumapasok sa bibig ng tao nakasasama sa kanya. Dahil didiretso lang daw yan sa tiyan at lalabas yan sa daanan ng dumi.
pag naproseso na. Ang nakasasama daw sa tao, hindi yung pumapasok. Ibig sabihin hindi yung pagkain, kundi yung lumalabas sa kanyang bibig na mga masasama na nanggagaling sa puso. So yun mga kapatid. So yun po mga kapatid ang unang Timoteo 4:5. So nakalimang talata na tayo sa Timoteo, bagamat marami na tayong talatang nabasa. So yan ang kung tawagin ko, papasok tayo sa part 2. Ang mabuting lingkod ni Hesukristo. Yung a good servant of Christ. Part 2? Part 1 lang pala yung kanina. Part 1 lang yung kanina. Pero alam niyo bakit natin binasa yun mga kapatid? Dahil may karugtong ito Nung talakayan na ni Pablo ang tungkol sa mabuting lingkod ni Kristo, yan ang ibinungad niya. May kaugnayan dyan. Bakit? Sa unang Timoteo 4:6 na sabi, kung ituro mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw ay magiging isang mabuting lingkod ni Kristo Jesus na pinalusog sa mga salita ng pananampalataya at ng mabuting aral. So, nakita niyo, no? May karugtong di ba? Merong pinaghuhugutan to Ang pinaghuhugutan niya, yung pinagsasabi natin kanina, yung binasa natin hanggang verse 5. Tungkol sa mga maling aral, bulang propeta, mga mandarayang espiritu. Na sabi ni Pablo, kung ituro mo to, Timoteo, para sinasabi niya na, pag ganito ang itinuro mo, ibig sabihin, pag tinuro mo yan, lumilitaw, kailangan ituro mo Bakit? Pag tinuro na daw niya yon, magiging isang mabuting lingkod ni Kristo ikaw. You will be a good servant of Christ Jesus. So mula doon, makikita natin, paano ba magiging good servant? Unang-una, yung mga maling aral na yan, maging aware ka. Kung hindi ka man tagapagturo, pwede mong i-share yan sa iba. Alam natin si Timoteo, tagapagturo, hindi tayo katulad ni Timoteo. Ang marami sa atin ay hindi naman tagapagturo. Pero nakita nyo, tungkulin ng mga tagapagturo na ituro yan. Tungkulin ng mga ministro na ituro ang mga maling aral. Tukuhin nila para ang mga kapatid ay hindi maligaw sa pananampalataya. Medyo masakit lang sa tenga yun kung hindi tayo sanay. Pero kung alam natin ang pinaghuhugutan, alam natin ang dahilan kung bakit itinuturo yan, alam natin na galing sa Biblia ang kautusan na yan, hindi masakit sa tenga yan. Dahil yan ay magbibigay sa atin ng liwanag para hindi tayo maligaw. At sabi rito, kung ituturo raw ni Timoteo, magiging mabuting lingkod siya ni Kristo. Na ano yung mabuting lingkod ni Kristo? Mamaya makikita nyo, hindi lang para kay Timoteo yan. Dadaanan natin talatang yon. Na pinalusog sa mga salita ng pananampalataya at ng mabuting aral na iyong sinusunod. So, pinalusog sa salita ng pananampalataya at ng mabuting aral na iyong sinunod. Ang mga salitang yan ay nagpapakita sa atin na ang resulta na kapag ikaw ay pinalusog sa mga salita ng pananampalataya at ng mabuting aral at sinunod mo yon, yung mabuting aral sa baba niyan, tingnan nyo, good doctrine, doktrina. Kaya huwag kayong allergic sa doktrina kapag pinag-uusapan yan. Sapagkat yan ang pangunahing paksa sa Biblia, doktrina, aral. O yung mabuting aral, good doctrine. Ang resulta niya, pag diyan ka lumusog, sa salita ng pananampalataya, ibig sabihin sa salita ng Diyos, at pinalusog ka rin sa mabuting doktrina, at sinusunod mo yon, ang resulta niya, magiging isang mabuting lingkod ka ni Kristo. Di ba ganyan lumalabas? Kaya sabi ko, kasama tayo rin. Magiging mabuting lingkod ba ni Kristo? Baliktarin natin yung mga tanong dyan. No? Pwede ka ba maging mabuting lingkod ni Kristo? Kung ikaw ay hindi naman pinalusog sa salita ng pananampalataya? At kung ikaw naman ay walang mabuting doktrina, hindi ka pinalusog sa mabuting doktrina, mabuting aral, at hindi ka sumusunod, hindi mo sinusunod, magiging mabuting lingkod ba tayo ni Kristo kapag ganon? Hindi po mga kapatid. Pero kung tayo pinalusog sa salita ng pananampalataya at pinalusog din tayo ng mabuting aral na ating sinusunod, may pagsunod, mangyayari sa atin, magiging mabuting lingkod tayo
ng ating Panginoong Kristo. Ano pa sabi? So kasama tayo dyan. Mamaya may isang talata pa rin. Diretso. Subalit tanggihan mo ang masama at walang kabuluhang katha. Sanahin mo ang iyong sarili sa kabanalan. No? Subalit tanggihan mo ang masama at walang kabuluhang Imbis na makinig ka ng mga katang-isip lamang, mga batay lamang sa mga matatamis na mga salita ng isang magaling na speaker, kung tawagin nila, no? Pero kathalang yun. At hindi naman ayon sa katotohanan. Huwag ka na makinig doon, tanggihan mo yun. Kahit naaaliw ka, nakakaaliw kasi ako, nakakapakinig din yan. Nakikita ko, magaling magsalita, naaliw ako sa kanya, no? Yung patakbo-takbo niya sa entablado, patalon-talon niya, pasigaw-sigaw niya, no, tatawa siya, no, malulungkot siya, iiyak siya, dadrama, may prapa siya kumisa na itatapon. Magagaling, marami, ginagamit na lang lahat ng teknik ng public speaking. Pero pasinin mo aral. Wala, sarili mo lang opinion yan eh. Sarili mo lang akala yan. Dapat may pinagbabatayan tayo sa banal na kasulatan. No? Pag mga ganong katang-isip lamang, bibigyan tayo ng mga maling mga pangako. Sabi, tanggihan na natin yan. Huwag na tayong walang kabuluhan yan. Di ba? Kathalang. At ano pa sabi? Sa halip na ganyan, sanahin mo ang iyong sarili sa kabanalan. Bakit kinakailangan sanahin natin ang ating sarili sa kabanalan? At paano ba natin gagawin yan? Mamaya madadaanan natin. Pero bakit ba? Sapagkat ang pagsasanay sa katawan ay may kaunting pakinabang. Subalit, ang kabanalan ay may kapakinabangan sa lahat ng bagay na may pangako. Na may pangako sa buhay na ito at sa darating. So, nakita nyo, no? Balik tayo, atras. Sapagkat ang pagsasanay sa katawan, so yan yung ehersisyo. Exercise, physical fitness. Hindi naman masama yun. Makabubuti nga yun eh. Pero kaunti lang daw ang pakinabang yan. Kaunti. Ibig sabihin hindi marami. Sapagkat dito lang, panlupa lang yan eh. Physical eh. At kahit sinong atleta, kahit atleta ka pa, pagtanda mo, manghihina rin ang katawan mo. Ang ending mo, kamatayan din. Kaya sinabi na kaunti lang ang pakinabang dyan. Hindi masama mag-exercise. Baka sabihin nyo, sinasabi ko masama mag-exercise. Mabuti yan. Habang nandito ka sa lupa, gawin mo yan. Kung kaya mo. Pero kahit anong mangyari, kahit anong gawin mo exercise, darating ang panahon. Mamamatay ka rin. So, pero mag-exercise tayo para naman na masigla ang katawan natin. Pero konti lang pakinabang yan. Dahil ang pakinabang yan, hindi mo dadalin sa kabilang buhay. Pero ang pagsasanay sa kabanalan, may kapakinabangan sa lahat ng bagay. Pakinabang dito, sa lupa, at may pangako sa buhay na ito at sa buhay na darating. So dito sa lupa at sa buhay na darating. Ang laki-laki ng pakinabang. Habang nabubuhay ka dito sa lupa, kapag nag-exercise ka ng kabanalan o nagkaroon ka ng training ang katumbas ng pagsasanay, training sa kabanalan, sinanay mo ang sarili mo sa kabanalan, dito pa lang sa lupa, mapapakinabangan mo yan. May pangako sa buhay nito at sa buhay na darating. Alam natin, yung sa buhay na darating, napakaraming pangako. Sa buhay na ito, hindi pagyaman ng pangako. Meron siguradong pangako. Marami, pero hindi kasama ang pagyaman. Alisin natin sa isipan yan. Pero tungkol sa material na pangangailangan, tungkol sa mga pang-araw-araw, may pangako ang Diyos dyan. Marami rin. Kukuha lang tayo ng isa dahil sa dami niyan. Pero para makita niyo lang, example ng pangako ng Diyos. Naisulat ni David to, nung matanda na siya. Sabi niya sa awit 37:25, ako'y naging bata at ngayon matanda na. Ngayon may hindi ko nakita na ang matuwid ay pinabayaan ni ang kanyang mga anak na namamalimos ng tinapay. Pagyaman ba yan? Possible na pagyaman, pero hindi nga lahat yung mayaman eh. Pero ito ang pangako. Kapag ikaw ay nabuhay na matuwid dito sa lupa, ang sabi, ang matuwid ay hindi pinabayaan ni ang kanyang mga anak ay namamalimos ng tinapay. Kapag ikaw ay nabuhay na matuwid dito sa lupa, mamatay ka man anytime.
Kahit wala kang insurance. Pag namatay ka, nabuhay ka na matuwid dito. Sigurado yung mga anak mong hindi pa babayaan ng Diyos. Hindi sila aabot. Kahit wala ka na iwang pamana dyan, hindi sila aabot na sila pa'y maghihirap na magpapalimo sila ng tinapay. Hindi sila aabot doon. Bakit? Nabuhay ka na matuwid sa harap ng Diyos. Sample lang yan. So, hindi pagyaman yan. Pag siguro yan, insurance yan. Insurance yan. Assurance. No? Assurance na pag-alis mo sa digdig nito, bahala ang Diyos sa pamilya mo. Bahala ang Diyos sa mga anak mo. So, balik tayo mga kapatid sa Timoteo. Konting-konti na lang to dahil nakakailang kapitulo na ba tayo. Paano natin gagawin ang pagsasanay sa kabanalan? Importante yan Magsanay ka sa kabanalan. I-train daw natin ang ating mga sarili sa kabanalan. Paano ba matitrain ang tao sa kabanalan, ang lingkod ng Diyos, ang lingkod ni Kristo? Ito sabi sa Hebreo 5:13. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang alam sa salita ng katwiran, palibhas ay isa siyang sanggol. Ang salita ng katwiran ay ang salita ng Diyos. Ang mga sanggol ay yung sanggol sa pananampalataya. Hindi literal na sanggol ang tinutukoy dyan. Yung mga sanggol lumilitaw, walang alam sa salita ng Diyos dahil walang alam sa salita ng katwiran. So meron tinatawag na baby Christian. Baby Christian dahil gatas ka lang Hindi mo kaya ng pagkaing matigas Tuloy natin. Sabi dito sa unang Pedro, gaya ng mga sanggol na bagong silang ay mitiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas upang sa pamamagitan nito ay lumago kayo tungo sa kaligtasan. So gusto mo maalis sa pagkasanggol, mitiin mo ang espiritual na gatas, ang salita ng Diyos. Tugma doon sa Hebreo, di ba? Yung sanggol, walang masyadong alam doon sa salita ng katwiran. Ay, sanggol siya O tayo, dito naman sa Pedro, sanggol ka, gaya daw ng mga sanggol, mitiin natin na malinis na gatas ng katwiran. Upang lumago, para ma-develop tayo. Mawala tayo doon sa pagkasanggol. Lumago kayo tungo sa kaligtasan. Mag-grow tayo. Kaya ang gusto mo mag-grow, yan ang paraan, mga kapatid. Para ang church mag-grow. Ang individual na Kristiyano mag-grow. Mag-grow ka kapag ikaw ay aral sa salita ng Diyos. Basa, makinig na makinig. No? Buksan ang isipan, buksan ang tenga, buksan ang mga mata sa ginagawang pakikinig. Magbasa ng Biblia, sundan ang mga itinuturo. Mahalaga yan. Kailangan palaaral tayo ng salita ng Diyos. Pag hindi kayo palaaral ng salita ng Diyos, hindi kayo lalago sa inyong pananampalataya. Mananatili kayong sanggol. At bukod dyan, ang sabi rito, balik sa Hebreo 5:13, sinabi kanina, Yan yung sapagkat ang bawat tumatanggap ng gatas ay walang alam sa salita ng katwiran, palibhas ay siya siyang sanggol. Yung 5:14, kasunod yan, sumingit lang tayo rito sa Pedro, pero yung kasunod yan sa 5:14, ngunit ang pagkaing matigas ay para sa mga nasa hustong gulang. Ano yung hustong gulang? Sa ilalim, full age. Sa maraming English version, mature. Para sa mga mature daw, yung pagkaing matigas. Salita ng Diyos din yan. No? Paano sila nakarating doon? Na dahil sa pagsasanay, ang kanilang mga na dahil sa pagsasanay ay nasanay. O dahil sa pagsasagawa pala. Na dahil sa pagsasagawa. Ano yung pagsasagawa? Use. Even those who because of use have their senses exercised to discern both good and evil. Dahil sa tinitrain nila. Use. Sa iba yan, train. Sa Tagalog, pagsasagawa. Dahil sa pagsasakatuparan. Di ba? Pagsasakatuparan nung napag-aralan nila. Pinapractice nila. Ibinubuhay nila. Ano nangyari? Ang kanilang mga pandama. Ay nasanay ang kanilang mga pandama na makilala ang pagkakaiba ng mabuti at masama. So gusto mong umabot sa ganyang kalagayan, maging mature ka sa iyong Christian life? Unang-una, siyempre, sa salita ng Diyos, tapos i-train mo, i-exercise mo, i-execute mo yan. Gawin mo. Hindi yung nakinig ka lang. Pag dumating ka rin, magiging mature ka. Magiging mature ka,
Alam mo kung ano yung mabuti at masama. Sanay ang pakiramdam mo. May kumpiyansa ka sa kaalamang nakamit mo mula sa salita ng Diyos. Madali mo may apply yan sa buhay. So, ganun yung yung nag-practice nag-train ng kabanalan. Balik tayo sa Timoteo. Verse 9 na tayo. Sinabi ni Pablo, tapat ang salita at nararapat tanggapin ng lubos. Ibig sabihin, parang isang deklarasyon yan, mga kapatid. Pag sinasabi ni Pablo, tapat ang salita, isang pagdedeklara yan na sinasabi niya na dapat nating paniwalaan at hindi po pwedeng hindi paniwalaan. Dapat isa katuparan. Pag sumusulat si Pablo ng ganyan, pag tinignan nyo sa ang Biblia, yung tapat ang salita. Alam nyo, sinearch natin yan 1, 2, 3, 4, 5. 5 beses binanggit ni Pablo yan doon sa Bagong Tipan. At si Pablo lang ang bumanggit ng ganyan doon sa New Testament. At least doon sa ang Biblia. 5 beses ang mga deklarasyon niya. Deklarasyon ng mga pananampalataya. Sample, gaya nung sinabi niya rito, hindi ko na sinulat. No? Tapat ang salita at nararapat tanggapin ng lubos na si Kristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas sa mga makasalanan na ako ang pangunahin sa mga ito. O tapat, talaga ma-declare, tapat ang salita. Ibig sabihin, totoo yan, hindi pwedeng hindi mo tanggapin yan. O dito din sa konteksto na ating pinag-uusapan, tungkol sa pagiging mabuting alagad ni Kristo, o mabuting lingkod ni Kristo, o good servant, tapat ang salita, tanggapin mo yan. Hindi pa pwedeng hindi mo paniwalaan yan. Hindi mo pa pwedeng tanggapin yan. Ang alin, yung mga pinagsasabi niya. No? Tingnan nyo, gano'ng ka-importante yung mga pinagsasabi niya. Sumunod na verse 10. Sapagkat dahil dito, dahil doon sa tapat na salita na yun, dahil doon sa mga napag-usapan natin, yung tungkol sa kabanalan, yung tungkol sa pagiging mabuting alagad ni Kristo, o mabuting lingkod ni Kristo, servant of Christ. Dahil dito ay nagpapagal kami at nagsisikap sapagkat nagalak, no? Nagsisikap sila, nagpapagal, kaya sila nagpapagod nagpapagod, tinutukoy niya nga doon yung pakinabang. Marami, no? Lahat ng diniscuss natin, kasama na yung pakinabang, mas malaki ang pakinabang tungkol sa pagsasanay sa kabanalan kaysa doon sa ehersisyo lang sa katawan. Yan ang pinagpapaguran daw nila Bakit nila pinagpapaguran yan? Sapagkat nakalagak ang aming pag-asa sa Diyos na buhay. Ibig sabihin, sa Diyos ang kanilang pag-asa. Hindi sa mga bagay na sanlibutan ito. Nagagawa nila mabuhay na may kabanalan at sanayin ang mga sarili sa kabanalan dahil sa pag-asa nila. Dahil ang kanilang pag-asa ay nakalagak sa Diyos. Hindi katulad ng pag-asa dito sa sanlibutan lang na ito. So, sabi pa rin, na siyang tagapagligtas ng lahat ng tao. Ang Diyos, tagapagligtas ng lahat ng tao, lalo na ang mga nananampalataya. Ngayon, hindi naman ibig sabihin niya, maliligtas lahat ng tao. Alam niyo bakit sinabi na siyang tagapagligtas ng lahat ng mga tao? Titingnan natin yan sa diwa sa konteksto ng buong Bagong Tipan. Ang konteksto ng buong Bagong Tipan, mga kapatid, ang Diyos ang tagapagligtas ng lahat, sapagkat ang kaligtasan ay inialok ng Diyos yan sa lahat ng mga tao. Wala siyang pinili. Dahil nung sabihin ng Panginoon Kristo mismo sa John 3:16 na sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanyang sumampalataya ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung mga salitang upang ang sino man sa kanyang sumampalataya. Yung salitang sino man, mga kapatid, nagpapakita yun ng pinaka-malawak na imbitasyon na iniimbitan lahat ng mga tao, ano man ang kalagayan mo sa lipunan. Sino mang sumampalataya ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. Kaya nga sinabi rin dito na siyang tagapagligtas ng mga tao. Sapagkat ang kaligtasan talaga, inilaan yan para sa mga tao, sa lahat ng mga tao. Inialok yan sa lahat ng mga tao. Open yan sa lahat. Kailangan mo manampalataya lang. Ang nakalulungkot, hindi lahat nanampalataya. Kaya nga binigyan ng diin dito na siyang tagapagligtas ng lahat ng tao. Lalo na ng mga nananampalataya.
Nakita niyo, no? May bigat doon sa lalo na ng mga nananampalataya. Lalong ililigtas ng Diyos yung mga nananampalataya. Tagapagligtas nga siya ng lahat ng mga tao. Ililigtas niya, lalo na ang mga nananampalataya. So, ganun yun. At dito, sa susunod talata, dito ko masasabi na ito yung sinasabi kong talata na direktang nagsasabi na kasama tayo dyan. Sa lahat ng pinag-usapan natin na tinalakay ni Pablo kay Timoteo. Dahil sumunod na verse, iutos at ituro mo ang mga bagay na ito. Nakita niyo, no? Turo daw ni Timoteo. Lahat ng pinag-aralan natin dapat ituro daw ni Timoteo. Hindi lang ituturo, iuutos pa. Ano ba yung mga pinag-aralan natin? Review lang ng konti. Una, pinalusog sa mga salita ng pananampalataya at na mabuting aral na iyong sinusunod. Dapat ituro niya rin na sa verse 6. At sa verse 7, huwag mong pag-aksayahan ng panahon ang mga alamat na walang halaga, sa halip pagsumikapan maging makadiyos o pagsumikapan yung kabanalan. Yung mga major na diwa dyan. Na yan ay tutumbok sa pagiging mabuting servant ng ating Panginoon sa Kristo. Pag wala yung dalawang yan, hindi natin mararating, mga kapatid, yung mabuting servant ng ating Panginoon sa Kristo. Ito pa, sumunod. Huwag mong hayaang hamakin ng sino man ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging halimbawa ng mga mananampalataya sa salita, sa panalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at kalinisan. So alam niyo yung kabataan dyan, sa Greek, naisulat yan sa salitang neotes. Neotes. N-E-O-T-E-S. Sa kultura nila, yung mga tinatawag na kabataan, hindi yung mga teenager na 13 years old. No? Kundi, yun ay nagsisimula, sang-ayon nga kay isang historia na ang pangalan ay Irenaeus, sang-ayon sa kanya, 30 ang edad ng lalaki, yun yung unang yugto ng edad ng isang kabataan. At umaabot siya hanggang sa ika-4 na po. So, 30 to 40 years old. Kasi yan yung military age nung panahon na yon, 30 hanggang 40. At sinasampantaan na si Timoteo ay nasa edad na 30. Nasa pagitan nun, 30 to 40 nung isulat. Kaya kabataan siya, kasama siya sa kategoryang kabataan. Hindi siya yung 18 anyos. Kasi alam niyo mga kapatid, ano siya tagapangasiwa siya. Isa siyang hindi lang pastor, maaaring isa pa siyang obispo sa lugar ng Efeso. Pero ganun pa man, siya nasa age na naka-range sa 30 to 40. Maraming mas matatanda kaysa sa kanya ron. Pero siya yung namamahala ron. Pero hindi siya batang-bata, kaya ako nabanggit yan. Pero nakita natin dito, sabi, huwag daw hamakin. Hindi ko mo, ikaw isa sa mga pinakabata yan. Dapat, maging halimbawa ng mga mananampalataya. Palagay kaya ninyo, para kay Timoteo lang yan, na dapat maging halimbawa ng mga mananampalataya. Di ba dapat tayong lahat? Siyempre, pangunahin na yung mga leader. Pero tayong lahat. Kayo, leader din kayo somehow. Meron din kayong nasasakupan. Di po ba? Kung ama ka ng tahanan, maging halimbawa ka ng ng mga mananampalataya sa loob ng iyong tahanan. Kung ikaw yung ate, o kung ikaw man ang bunso, tsak yan, meron pang mas bata pa sa'yo. Ibig sabihin, lahat tayo merong pinamumunuan, iba-ibang kategorya lang. Maging halimbawa tayo sa pananalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya, at sa kalinisan. So, yung lifestyle natin, yung spiritual life, yung Christian life, tingnan natin mabuti yan, mga kapatid. Sunod natin sa verse 13. Hanggang sa dumating ako, bigyan pansin mo ang hayagang pagbabasa ng kasulatan. No? Ang pangangaral at ang pagtuturo. O bigyan pansin ang hayagang pagbabasa ng kasulatan. Ano yung hayagang pagbabasa ng kasulatan? Sabi sa baba sa English until I come, devote yourself to the public reading of Scripture, to exhortation, to teaching. So, kinakailangan mga kapatid,
Palabasa tayo. At ang sinasabi pa rito, public reading of Scripture. Kaya pag nangangaral tayo, pansinin ninyo, ang mga aral natin, gusto natin public reading ng Scripture. Kaya ang dami natin talatang binabasa. Dahil importante kasi na basa tayo ng basa publicly. Binabasa yan, yung mga talata ng Biblia. Dahil sabi, bigyan pansin mo ang hayagang pagbabasa ng kasulatan. Sama na yung pangangaral, pagtuturo. Sa mga instruction, sa verse 14, huwag mong pabayaan ang kaloob na sa iyo'y ibinigay sa pamamagitan ng propesiya. So, huwag daw nating pabayaan ang kaloob. Yung kulay dilaw, kasi yung kulay puti rin sa pamamagitan ng propesiya na may pagpapatong ng mga kamay ng kapulungan ng matatanda. Hindi tayo kasama rin. Wala naman nagpatong ng kamay sa atin, wala naman nagpropesiya sa atin, wala namang kapulungan ng matatanda na nadanasan natin. Pero naranasan natin lahat yung huwag mong pabayaan ang kaloob na sa iyo ibinigay. Naranasan natin lahat yung may kaloob tayo. Sapagkat nung umakyat si Kristo sa langit, ay ibinuhos niya sa lahat ng mga mananampalataya ang mga kaloob. Pag sinabi mo, kapatid, na wala kang kaloob ng Diyos, parang hindi ka naniniwala sa salita ng Diyos. Dahil sinasabi na salita ng Diyos na meron kang kaloob. Meron ka, isipin mo. Huwag mong isipin, wala akong pera, wala akong kaloob. Mahina lang income ko, wala akong kaloob. Hindi ako magaling kumanta, wala akong kaloob. Hindi ganun yun. Hindi ako magaling magsalita, wala kang kaloob. Meron kang kaloob. Halukayin mo yan. Kung di mo makita, manalangin ka para makita mo. Ano yung kaloob? Yung kaloob kung ano yung nasa sa iyo. Ano ba meron ka na pwede mong ibahagi? Ano ba meron ka na pwede mong ibahagi upang ipaglingkod? Dahil sabi dito sa unang Pedro 4:10, kung paano ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob. Ipaglingkod dito sa isa't isa bilang mabubuting katiwala na masaganang biyaya ng Diyos. Nakita nyo, kaya sabi ko, hindi ka naniniwala sa salita ng Diyos kapag sinabi mong wala kang kaloob. Sabi nito, kung paanong ang bawat isa, no? Each has received a gift. Merong kaloob ang Diyos para sa atin. Halukay mo yan. At ang isang clue dyan, mga kapatid, kung ano yung kaloob nyo. Kung ano, meron ka. Hindi yung material lang. Ano ba, meron ka sa buhay mo? Wala ka man lang bang ka-asset sa buhay mo? Hindi asset na material. Marami sa atin, salat sa ganyan. Pero meron tayong ibang mga expertise. Maski hindi ka masyadong expert, pero meron kang may tutulong. Sabi nito, kung paano ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob. Ipaglingkod ito sa isa't isa. Gamitin mo yan, ipaglingkod mo. Dahil pag hindi mo ginamit yan, mga kapatid, kukunin na lang sa iyo ng Diyos yan. Naalala ba ninyo ang sinabi ng Panginoon tungkol sa talingaga ng mga talento? Mababasa natin yan, Mateo 25:14 hanggang 30. Ang daming talata, 16 na talata, hindi natin babasahin. Summarize natin. Ang Panginoon, doon sa parabola, ang Panginoon, bago umalis, alis yung Panginoon sa lugar niya, bago siya umalis, nagbilin siya sa 3 alipin. Yung una, binigay niya ng 5 talento. Yung pangalawa, binigay niya ng 2 talento. At yung huli, binigay niya ng 1 talento. So, binigay niya ayon sa kakayahan ng bawat isa. Yung 5 talento, anong ginawa niya? Napalago niya. Naging 10. Yung 2 talento, napalago niya. Naging 4. Yung isa, tamad. Wala siyang ginawa. Ibinaon niya sa lupa. Ibinaon niya sa lupa. Yung talento. Ano dumating ang Panginoon? Nag-accounting na sila. Inaudit na sila. O ikaw 5, ano nangyari? Panginoon, yung 5 naging 10. Ang sabi ng Panginoon, magaling, mabuti. At tapat na alipin. Naging tapat ka sa county. Pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Ibig sabihin, okay. Good job. Binigyan ng 2, naging 4. Ang Panginoon, 4. Naging 4 yung 2 ko. Ganun din ang sinabi ng Panginoon. Dumating doon sa isa. Saan nangyari? Doon sa nag-iisang talento na binigay ko sa iyo. Ibinaon niya raw sa lupa. Ano sabi ng Panginoon?
Ikaw na masama at tamad na alipin. Tapos nagutos yung Panginoon. So, tamad, masama. No? Kapag ibinabaon mo lang talento mo, masama. At katamaran yan. Hindi mo ipinaglilingkod eh. So, anong nangyari? Sabi ng Panginoon, kunin ninyo yung nag-iisang talento. Kunin ninyo. Ibigay doon sa may 10. Dahil siya yung siya yung nagbubunga. Kaya, sabi ng Panginoon doon sa talingagang yun, sa Mateo 25:29, sapagkat ang bawat meron ay bibigyan at siya'y magkakaroon ng kasaganahan. Ngunit ang wala, pati ng nasa kanya, ay kukunin. At ang aliping walang pakinabang ay tatapon ninyo sa kadiliman sa labas. Doon ay magkakaroon ng pagdangis at pagangalit na mga ngipin. So nakita niyo mga kapatid, no? Kaya yung talento mo, kapatid, i-share mo na. Kaya na sinasabi ni Pedro, na ang bawat isa sa atin binigyan ng kaloob, ibahagi natin yan. Ipaglingkod natin. Dahil kung ayaw mo ipaglingkod yan sa pagbabalik ng Panginoon sa Kristo o maging dito pala sa lupa, kukunin na sa iyo yan. At na may hirap sa pagbabalik ng Panginoon. Hindi lang kukunin, parurusahan pa tayo. So gamitin natin mga kapatid. So yun o mga kapatid, sa 2 na lang, isipin nga ninyo, naka-1 kapitulo tayo halos, no? Sa unang Timoteo 4:15. Gawin mo ang mga bagay na ito. Talagang talagang bili ni Pablo. Parang paulit-ulit din si Pablo. Gawin mo ang mga bagay na ito. Italaga mo yung sarili sa mga ito upang ang iyong pag-unlad ay makita ng lahat. So kapag ginawa daw natin, inaangkin na natin. Sinasama na natin ang ating sarili. Kapag ginawa natin, ang mga napag-usapan nating mga tagubilin ni Pablo rito, bagamat kay Timoteo nga lang sinabi yan, pero nakita natin, iutos mo, ituro mo yan. Kasi sabi natin kasama tayo. Ang sabi raw dyan, anong sabi riyan? Ang ating pagginawa natin sa ating mga sarili yan, ang sabi ng talata, magkakaroon tayo ng pag-unlad. No? Magkakaroon tayo ng pag-unlad. Progress, ang sabi yan. So that all may see your progress. Makikita ng iba, lahat. Makikita ng lahat ang ating progreso. Pag-unlad sa pananampalataya. Makikita na lahat, hindi naman ibig sabihin na yun ang magiging motibo natin para ipakita lahat sa lahat. Alam natin hindi yan. Kundi hindi natin may iwasan yun talaga. Whether you like it or don't. Whether you like it or not. Kapag ikaw ay umunlad sa pananampalataya, kapag ginawa mo mga tagubilin ni Pablo, na nagsanay ka sa kabanalan, etc., no? Yung doktrina, maintain mo, yung mabuting aral, talagang kahit ayaw mo ipakita, lilitaw at lilitaw yan sa katawan mo. Lalabas sa katawan mo yan ang iyong progress sa pananampalataya. Yun lang yun Hindi naman yung motibo mo na para maging showy ka lang. Hindi mo maiwasan yun Pag umunlad ka, di ba, sumisigla yung mga kapatid pag nakakakita tayo ng mga kapatid? Hindi naman sila nagpapakita, pero nakita mo, nabalita mo, si kapatid na ganyan ginagawa. Si kapatid nagbago, naging masigla, umunlad sa kanyang spiritual life. Nakaka-encourage yun Di ba? Nakikita natin So at sa uling talata mga kapatid ito. So nakita nyo, 1 kapitulo yan. At inisa-isa natin, maaaring hindi naman kompleto yung pag-iisa-isa natin. At least napiga natin kahit papano yung chapter 1 na nakita natin na tumutumbok nga sa pagiging mabuting servant, good servant of Christ. At sabi, ulit talata, ingatan mo ang iyong sarili at ang iyong pagtuturo. Manatili ka sa mga bagay na ito sapagkat sa paggawa nito ay maililigtas mo ang iyong sarili at ang mga nakikinig sa iyo. Mapansinin niyo yan bago tayo magtapos. Yung buong kapitulo, nagsimula ang buong kapitulo na tinatalakay ni Apostol Pablo tungkol sa doktrina, tungkol sa aral. At natapos yung kapitulo tungkol pa rin sa mga aral, sa mga teaching. Sabi rin, keep a close watch on yourself and on the teaching. Sa mga aral, sa mga itinuturo. Magkaroon ng pag-iingat. Yung unang talata at saka yung huling talata ng kapitulo, nagkatugma. Sapagkat mahalaga. Bakit mahalaga? Ang sabi ni Apostol Pablo,
Manatili ka sa mga bagay na ito sapagkat sa paggawa nito, ay yung paggawa nito, sa pag-iingat ng iyong pangangaral, ng iyong pagtuturo, sa paggawa nito ay maililigtas mo ang iyong sarili. Una-una, ikaw maliligtas yan. Pati yung mga nakikinig sa iyo, madadamay sa kaligtasan. At kung babaligtarin natin yan, pag mali ang itinuro, unang-una nagkamali yung tagapagturo, pati yung nakikinig, pag tinanggap yun, mali rin. Parang gano'n lang yan eh. Kaya dapat magkaroon ng pag-iingat. At nakita natin yan, ang kahalagahan ng aral na dapat ang itinuturo ay nakabatay sa mga mabubuting doktrina, mabubuting aral. Palagi kong sinasabi, aral, doktrina. Kasi iba, ayaw yung salitang doktrina. Tanggapin nyo na, ang ibig sabihin ng doktrina, aral. Doktrina yan, mga kapatid. So, hindi lang yon. Ingatan din ang sarili, sabi rin. Ingatan mo ang iyong sarili. Tumutukoy yan sa pag-iingat sa pananampalataya, kaugnay sa pamumuhay natin bilang mga Kristiyano. So, hindi lang puro daldal, di ba? Hindi lang puro bibig, hindi lang puro utak at pag-iisip tungkol sa doktrina. Pati lifestyle, ingatan. Dahil ingatan mo ang iyong sarili. Hindi ingatan mo sa aksidente. Ingatan mo sa sarili dun sa pamumuhay na dapat ay nakapamumuhay ka ng ayon sa mga aral na iyong pinaniniwalaan. So yan mga kapatid, no? Maraming salamat po. Marami tayong natutunan. Alam ko, ako, nung pinag-aralan ko yan, ang dami kong natutunan. Nakita natin ang konsepto ng ilang mga katotohanan upang tayo ay maging mabuting lingkod ni Kristo o yung maging good servant of Christ. Nawa ay maging kalakasan natin ito. Maggamit natin sa pang-araw-araw na buhay po natin. Maraming salamat po mga kapatid. Lalo na, magpasalamat tayo sa Diyos dahil palagi niya tayong binibigyan ng mga ganitong pagkakataon upang umunlad tayo sa ating pag-aaral ng kanyang mga salita. Hanggang dyan mga kapatid, muli po tayong manalangin.